into this matchup. Game number 1 is already within us, and I'm sure na paghahandaan na to ng dalawang kupunan. Matt, his debut game is gonna start now, and it's no easy task dahil ang kanyang makakaharap ay walang iba kundi ang young GOAT, the young prodigy na si Carl TZ. Medyo mahirap to knowing na nakaback siya din si Matt for Smart Omega. And ang dami rin sagot. But good come out from Echo. Kasi hawak nila again yung Novaria. Yung slows na manggagaling kay Sanji ay magiging critical para sa pag-catch versus Baksha. And nandiyan din yung Terizla. Yeah. Most people, iniisip nila na yung Terizla ay lugi sa Baksha. Pero pagdating sa mga Turtle and Lord dances kasi, medyo mahirap maglaro ng Baksha kapag may Terizla. Kasi isang penalty zone lang, pwede mag-full commit yung kalaban mo. So kailangan din mag-ingat ng Omega when you're engaging into Turtle and Lords. Kasi, again, kapag nahuli siya ni Sanford, nandyan yung potential burst damage na mga galing mula sa Echo. Yeah. Tsaka recently, nakikita ko, napansin ko si Matt, no, naka-brave smite siya. Recently, napapansin ko naka-impure rage na eh. Yung mga back siya, no? Di ba, more on, may damage, may additional damage na yun. Malakas din kasi sa mana ito. So, nakaka-add doon sa kanya. Pero pinili niya dito makipagtangkihan eh. Parang nilalagay niya yung kamay, basta Kelra, kailangan mo lumakas, kailangan maka-early ka. Tatangkihin ko na lang to. Binili na. Oo. Interesting to, naka-vitality si Matt. Although, normal naman for tang junglers to get yung vitality, pero nagiging popular na kasi either yung agility tsaka yung firmness. Kasi either survivability or mobility. And in this game, I think very crucial na may mobility yung Baksha. Pero it does help when it comes to yung scaling ng early to mid. Kasi mas mataas yung HP, mas mabilis mag-clear ng jungle. So it does fall to the same idea na ang gusto mangyari ng Omega dito is mapabilis yung early to mid game nila. Yup, early and mid. Dalawang words. I also have 2 words for you, gentlemen. One to charge. Dahil most used tier 3 talent even in patch 1.6.20 with a use rate of 39.54%. Hindi lang junglers ang gumagamit. Goldaners din, pero may laban na naman. Ay. It's a first blood. Grabe, Sanford dito. Nakakuha kagad ng unang dugo para sa kanilang kupunan. Now, JP, tingnan mo naman kung paano ginagawa ni JP. Normal lang! Habang si Sanji ay nakakita rin ng opening, tinamaan ng Acer Recall itong si Edo Max. This is not looking good para sa side ng Smart Omega. Unang tirada pa lang, it's first turtle. Dito na natin nakikita yung jitters ng bago ka sa liga. Namatay si Ryota, even though yung target talaga was Turtle. Pero yung Echo kasi alam nila na hindi ganun kadali mag-contest against the lineup of Smart Omega. Yeah. Nung malapit nang mamatay si Ryota, binitawan ni Matt yung Lord. And I think that's a critical error kasi wala naman doon si Carl TZ. Kita actually si Carl TZ sa mapa. Nung binitawan yung Lord, lalong nawalan ng objective ang Smart Omega. And you would expect na sobrang aga sana ng scaling na magkakaroon ng side ng Smart Omega because they do have Chakno. Meron silang pang-check ng vision. Eto Max, early game pa lang, Makati na kagad, mararamdaman mo na yung damage. Grabe pero JP doing a very good job at lumilipat na siya ng teritoryo para lang makita at na vision check yung kalaban. Tumatawid na eh, no? Si Chaknong malupit. Sabi niya, walang tao sa mid. Sige, delay ko muna. Delay ko muna. Andito na naman ako eh. But speaking of which, JP, Sanji, the deadly duo coming in from Echo ang nakadevelop ng assist and making sure na may hawak silang 1.4k gold lead. Yeah. And kapansin-pansin din yung ginagawa ni Matt dito eh. Usually, yung nagiging playstyle ng isang Baksha, early game, tumatawid kagad yan eh, sa farm ng kalaban. Pero again, binibigay niyang respeto against sa mga members dito ng Echo ay sobrang taas din. Kahit nakikita niya kung saan dumadalaw si JP, ayaw pa rin niyang sumugal. Kasi again, yung early game na snowball, tapos makuha ng isang Fredrin, medyo mahirap ito ah. Lalo nung nakuha din yung Turtle. So parang nawala din yung confidence ni Matt to invade kasi pantay silang level ni Carl TZ. And again, you wouldn't want to be in a spot where Echo could chase you. Kasi ang dami nilang catch. Andyan din yung bunggo ni Matilda para cancelin yung yung role mo. So ang daming ways for Echo na sagutin yung pag-invade ni Baksha. So medyo okay lang din, understandable yung ginagawa ng Omega. Very interesting actually yung ginagawa ni Chakno, no? Kanina pa niya hinaharangan yung mid-wave. So dinedeli niya lang talaga yung clear speed ng tank support duo para sa ganitong play! Oray ko na, bangga kagad at napuruhan ng mabilis. Ito si Benny Cutie pero nandito na si Daddy James. Sino kanya magiging target? Sanji ay nandun na rin para mag-follow up at i-flow lang itong gitna, bottom lane. Habang si Carl TZ na nagpapalibutan ng 4 action 5 members mula sa Smart Omega. Nandito na ang barangay pero si JP dito ay iikot din. Habang si Sanya makakuha na sa ganda ng ating game at ngayon natalo na rin itong si Sanford at mamamatay si Kera doon sa naging proseso na yun. Habang si Matt hindi sumusuko, gusto niya kunin din si JP pero nandito na rin si Benny Q, kakabuhay lang at talagang patutumbahin na nila
itong si Matt. Double kill para kay Sanford. 3 people or Ay! players for the price of 1 at Wow! 1. Magiging 4 pa. Kasama pa yung turtle doon, Midnight. By the way, sobrang unnecessary nung flicker. Gusto lang talaga ni Sanji makita ni Etomax yung, nire-reco lang kita. Nire-reco lang kita. Nire-reco lang kita. Yung kamatayan. Diba? Okay na nag-proc na Impure Rage eh. Patay talaga si ano dun eh. Patay talaga si Tito Max dun. Pero again, dito natin nakikita yung hardships ng Bakshaka. Tapos ang kalaban mo yung Novaria, yung Terizla, tsaka yung Fredrin na kahit magandang matchup kasi nandun pa rin yung nandun pa rin yung mga taunts na nanggagaling sa Energy Eruption. And again, yung level advantage ni Carl TZ. Nagsabay yung Retry, pati yung, I think yung Meteor na nilapag ni Sanji sa third lane. Kaya sila nakasecure yung objective. Kumbaga masisipat ka kasi kagad eh. Malalaman kung saan manggagaling yung rotation na posible gawin. There's the penalty zone Uy, again. habang si Etomax dito ay may event, Petrify na gamit niya. Pero buhay si Sanford, ladies and gentlemen. Habang sabi ni Cody, sige, isunod na natin itong dalawa. Kaya lang ang problema ay hindi niya aabutan. Pero doon sa may bandang gitna, may konting kaganapan. 3 versus 2, nabangga itong si Benny Cutie. Makakasurvive ba siya? Hindi, naka-flicker. Pero hindi tatagal ang kanyang buhay doon. Kelra with a kill. That's a great return na manggagaling sa side ng Smart Omega getting the gold laner of Echo. Very out of position honestly si Benedict dito. Knowing na isa kang X siya. Tapos nando ko sa mga ganong spot. Medyo delikado pala. Wow! Wow, JP. Sobrang agresibo ni Daddy James. Ito yung sinasabi mo, Midnight, kanina, na laging nasa ibabaw ito si Daddy. Sige, James. Sige, Midnight. Sige. Ituloy mo na. Ituloy mo na. Honestly, yung ginagawa ni JP dito is talagang yung pang-annoy ng Omega. Kasi nagpo-force ka ng reaction, nagko-commit yung Omega na magsayang ng oras sa'yo, magsayang ng spell sa'yo, and meanwhile, yung 4 na teammates niya, nahahanap kung ano man yung gusto nilang gawin. So it does give you a lot of playing room for Echo, and kaya-kaya kasi gawin ng Matilda yan. Ay! Naiwasan doon yung wild charge. Sumide-step lang si Carl sa may retry. Nag-ala Kyrie Irving. Hindi Wow! Carly Irving, men. Hindi ko na alam kung ano bang dapat kong maisip doon. Nung may sidestep, nag-euro step, and naglatag na naman ang sunod na turtle. Echo step. Na eco step. Yan, sabi ni Carl TZ, kala nyo kayo lang nagbabasketball ah. Ako Ibahin din. niyo ako ngayon. Ayaw nga pala. Nagbabasketball din. Nakalaro mo yan, Burrito. Oo. Yeah. Nagbabasketball din yan si Carl TZ. Nako. Grabe yung pinapakita dito ng Echo. Pero Smart Omega, maaga pa naman eh. At least hindi pa ganun kabasag yung kanilang mga tore. Napapangalagaan nila na walang makuhang objective, especially the turret. Kasi hindi na ito tumutubo pa eh, di ba? And in fact, sila nga ang unang nakakuha ng turret sa laban na to. Yep. Yung bottom lane ay na-secure ng barangay, pero you have to take note of the 3 turtles na nakuha ng side ng Echo. Kaya naman ngayon, Yeah. ay meron silang Seal. 2.9k gold lead na talagang confident sila to engage. Aray Grabe yung tapang ni Sanford. Nakita mo parang, sige, ako banggay mo, ako banggay mo. Willing Actually, naman eh. Ito yung advantage na yung gameplay na ginagawa ni Sanford. Willing siya mag-commit din, patulad ni JP. Basta sa akin yung iba to lahat ng spell nyo. Kasi, again, hindi lang playing room yung nabibigay niya, kundi farming space para kay Benedict. Uy, teka lang. Black Dragon form, nagamit na dito ni Yota. Si Matt naghahanap na magiging target niya. Pero nabalangoy na rin itong si Etomax. Habang tinatamaan ito, lutoy pa sa dalawa. Siya ang makakatakas, pero si Matt ay maiipit sa 5 members ng Echo. Mega kill na dito si Sanford. Pero si Carl naghahanap pa rin. Hindi, sabi niya orange buff na lang. Kuha na lang tayo ng nasa paligid ng mga objectives. This is starting to be a problem ngayon para sa side ng Smart Omega. They're trying to find ways. Pero mukhang dinidilay nila yung inevitable. Yung matagal na pagprotekta nila doon sa mga outer turrets nila ay inuunti-unti ng Orcas as of the moment. Ito na yung sinasabi natin kanina. Pagdating ng mid-game, nag-take into effect na yung vision game na hawak ni Sanji. Hindi lang yung pag-front ni JP pati ni Sanford. Kasi those two alone, yung ginagawang laro ni Sanford tsaka ni JP, ang dami mo ng info na nakukuha. Now you also have to play against the Astral Echo na hawak ng Echo. Na again, no pun intended. Oh, the only thing na talagang pinanghahawakan ngayon ng kupunan ng Omega ay merong gold si Kelra. Uy. Meron silang damage, pero yung wild charge. Sanford ata ang kanila bubutirin. Pero masyado makunat. Habang Circle Gigay nagamit si Kerra. Si Kerra! Ang nadambahan, Cortese. Pero makakatalo nito si Kerra. Pero isasama Grabe! pala ni JP dito si Carl. Habang maiipit si Sanford, kakayanin niya ba? It's-sustain yung mga damage. Habang si Etomax dito mamamatay. Same with Sanford. Ryota ay mamamaalam din. Sabay isinama na dito si Danny Benny. And Sanji again with another kill. Kill na lang ang natitira at ang Lord na level 1. 4 ang nawala para kay Sanford, and if you're Echo, you'll take that 7 times a day. Oh yeah, for sure. Nakikita natin yung pag-zone na ginagawa
nung dalawang players from Echo, Sanford and JP. It gives a lot of playing room on the backline. Never natin nakita na nakahanap ng threat ang Smart Omega laban sa Ixia to. Kahit walang mobility, wala silang pakialam. Meron din kasing way para makaalis si BeneQT sa mga nakakatakot na pwesto. Nandiyan yung Guiding Wind. Pero hindi nga nila kailangan gamitin yon kasi yung ginagawang pag-front ng Echo in the positioning ni Benny, if you're Echo, it's hard to find the goal laner kasi kailangan mong hanapin yung napakalalim ng pwesto ni BeneQT. And bago mo magawa yun, kailangan mo munang i-bypass yung Terizla at yung Matilda nangungulit sa harapan. So, sa sobrang dami ng kailangan alalahanin dito ng kupunan ng Barangay Smart Omega ay nakadevelop at nakabuild up na ng 7.8k gold lead at lumalaki pa ng paunti-unti dahil doon sa torre na napapagsak nila sa may bandang ibaba. Kaya ngayon, nagmamarcha. Wala nang turrets on the other side. Yep. Aside from the inhibitors na ngayon ay natitira na lang. Actually, available na rin Sanford, yung Blade Armor dito. Pero eto, Max! Uy! Aray ko, bes! Tinamaan na naman siya ng matindi doon habang yung Lord ay nasa may bandang gitna. Ang Echo dito, re-respeto sila eh. Alam nila na kulang yung kanilang minion sa gitna. Ngayon, bandang ibaba naman ang kanilang magiging punterya. JP nang gugulong muli. At nandun lang si JB para sunduin si Carl TC. If ever man na mapalalim siya. Berserkling Eagle, Practice bitawan, lang. lalayo muna dito si JP. Practice lang daw. Ngayon si Guerrero, aray ko, ang sakit. Tingnan niyo yung pwesto ni BeneQT. Mala basketball yung ginagawa ng Echo, yung triangle defense. Oo nga eh. May dalawang side to side, tapos yung gold laner nandun sa pinakalikuran. Kahit may Yuzong ka, ang problema kasi ni Ryota, gusto niyang hanapin yung Ixia, gusto niya mag-Black Dragon form. Number 1, hindi nga niya mahanap kasi literal wala silang vision. Number 2, ang daming bolang lumilipad. Ang daming poke. Tapos number 3, may maso siyang tinatanggap kanina pa sa mukha niya. Ang dami niyang kailangan iwasan. Yun na yun. And pinapasa sa kanya yung bola pero hindi niya masyadong matake talaga. And si Sanji is making the play here. Echo, checkmate. Mukhang namati nila ang Smart Omega. Hindi makalabas gaano. Nakakaawa si Ryota, men, kanina pa hinahampas sa ulo ng maso. Parang gusto niya as much as gusto niya mag-dragon, again, hindi niya makita yung target niya. May bolang tumatama sa mukha niya. Tapos hinahampas pa siya ng maso kada lalapit siya. Actually, gets ko rin kung bakit hindi talaga nagba-Black Dragon Kasi pwedeng go signal yung para sa Echo if ever man nagamitin na yung Black Dragon form na wala silang idea. Pero walang idea ang Echo. Ito, Uy, malalim. Gagamitin si Sanji ba? Malalim. Oy! Oh! Nagamit yung Flicker and the Wild Charge! Ngayon, lalayo muna ang buong kupunan ng barangay. Mapapa-ultimate na rin dito si Eto Max. Iniwasan lang niya na siya ay mapunterya. 28 seconds bago doon sa my. Luminous na Lord. Grabe, ang dami mga ultimates na nagamit doon. Yeah, yung flicker din na na-burn Yeah. mula kay Chapto na pwede sana nilang gamitin mamaya pang contest kay Carl TZ. Now you have to play the team fight versus Echo without these important spells. And ang nakakatakot dito, buo na yung hindi Holy Trinity, pero yung Trinity ni Ixia, yung sarili niyang Trinity, yung DHS, Corrosion Sight, pati na rin yung Windtalker. Aray, kung sakit. Buti na lang may Talasophobia na passive eh. Parang kahit dinaplisan ka nun, masasaktan ka pa rin eh. Iba yung daplis na nanggagaling dun sa Astral Recall. Grabe yung mga pokes. Ngayon, Carl TZ, hindi na nila bibitawan eh. Nandun rin yung Astral Echo habang si Matt lalayo. Triangle Babalik pa, defense. Black Dragon form, nagamit na. Chakto dito, nagiging puti rin ni Carl. Ngayon, walang humahampas sa Lord. 9k yung buhay, pero nandun yung wild charge. Habang pati yung Rump Wave, sumula kay Eto Max. Pero yung Lord, si Matt ang makakakuha nito habang si Kelra sa baba. Tumatrabaho lamang. TP out para kay Ryota. Pero sabi ni Benny, hindi. Kailangan ka naming habulin dito. Wala kang Dragon Men. Nakikipagnormalo na lang. And Benny Cutie with a kill. Ganda ng pwesto ni BeneQT, talagang finurse nila na hanapin ni Ryota yung Ixia. Pero medyo nag-full commit yung Echo. Again, yung kanilang commitment to turn the Lord fights. Pero ang naging problem is hinawakan kasi ni Matt yung Lord. Nakikita na natin bakit super consistent ni Matt sa MDL. Ganito yung ginagawa niya. Minsan may mga sneaky play doon sa Lord. And very commendable yung ginawa niya kasi again, hindi in-expect ng Echo na ma-hold yung Lord. Kinailangan pa nga i-guiding wind pabalik si Carl TZ para ma-attempt yung Retribution steal. Pero at the end of the day, it was Omega that secured the objective and nakalayo din yung kanilang backline. Matt's mindset, hindi ko kailangan na magkaroon ng sobrang daming kills. Objective is the name of the game, getting the Evolved Lord para sa kanila. Pero kung sila gagamitin na, Chakto dito, hinaharap si Sanji.
Talagang alam ni Sanji dito eh. Ako talaga ang magiging punterenyo ngayon. Wala na yung Oh, luminous Kelra! na Lord. Habang nandito si Kelra, tumatakbo na nga rin lang. Ulti? At yung full barrage mula kay Benny. Cortese, tinatangkilang yung damage mula sa tatlong members sa Smart Omega. Andun din yung Asher Recall. Cortese, tumatawid na sa base dito ng barangay. Grabe. Pero may pagharang na gagawin dito si Chaktu. Tori lang kanila magiging punterenyo. JP at ang buong kupunan ng Echo no. rito. Aatras na munang saglit. Re-respeto para doon sa apat ng members ni Smart Omega. 15 minutes in this game, nakabasag ng pinakaunang inhibitor ang kupunan ng mga Orca. At ngayon, they're also dig deep or nasa medyo malalim na sitwasyon sila dahil 9.3k ang kailangan nilang habulin. Yeah, meron na ring halberd na hawak dito si BenQT. So yung sustain na factor na pwedeng panghawakan ng Omega ay limited na rin. Wind of Nature na lang actually yung defensive item na ni Kelra na medyo reliable versus the Ixia. Pero with a play like that, yung ginawa nila kanina na guiding, Circling Eagle guiding wind play, na sinama yung Ixia para mapatay yung Irtel was amazing for Echo. Pero again, nakita natin sa highlights kanina, hinawakan talaga ni Matt yung Lord. Sabi niya, okay, labang kayo dyan, 4v4, ang paki ko talaga yung Lord. Lapa kills, no? Sabi niya, sige, kami lang. Holding hands lang sila nung Lord eh. Matibay ang sandigan no? Matibay. 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 Basta hanggat maaari, kahit anong mangyari, we're gonna take this Lord para sa atin, para mas lalo nating patagalin ang laban na to. But it seems like in terms of items, nakakahabol ng paunti-unti si Kelra na isa na lang yung kailangan niya para mag-full items. Yeah, pero again, you have to consider yung range factor dead. Lamang na lamang talaga si Ixia, especially when he pops the full barrage. Pero ang pinakamalaking problem talaga nila dito, again, is yung side-to-side defense na ginagawa ng Echo na ang nakikita lang nila yung Fredrin tsaka yung Terizla, tapos si JP nandun sa kabila. Na parang sinesecure lang na walang ambush, walang left to right play na save si BenQT. Tapos ang nangyari kasi kanina, sa may left side, na nakita nila, yung Irtel. Uy. Ay, nagamit na rin yung wild charge ha. So, pwedeng mag-attempt dito ang Echo na simulan na kagad yung Lord. Grabe, side to side, kabilang Grabe, mapa. no? Cross map side to side. Oh my God. Knowing na wala na yung wild charge. Go time na to. Green signal na yata para sa side ng Echo na mag-commit sa Turtle or Lord rather. Dahil ngayon 17 minutes in na tayo. Ayun na naman si JP, Circling Eagle at dalawa ang papunta sa Echo doon sa may bandang itaas. Pero yung Lord, 19k na yung buhay. Makikita nila si Chakno. Alam nila na walang wild charge. And ngayon, ando si Sanford, binabox out lamang niya itong si Matt. Kumbaga parang basketball talaga to eh. Nandun yung zone defense. Pero kung sino ay gagamitin dito ni Chakno, sino kanya magiging punteriya? Sanford ay nandun, pero sa likuran. Habang yung Black Dragon form na gamit na dito ni Ryota, hinahanap niya itong si Sanji. Oh, Benny! Ayun si Benny, cute, makakuha ng kill. Habang si Kelra naman ang natanunan, tuloy-tuloy lamang dito ang kuha ng Echo. At si Matt pa rin ang makakakuha ng Lord. Pero delikado ata din si Ryota. 4 members mula sa Oh, Echo. nabangga! Naku, nabangga dito. At may ibit si Matt sa apat ng members ng Echo. Nabagsakan na rin. Kakayanin niya ba? Hindi. Kasi monster kill na dito si Benny. Ang gulong ng palad. Oh, Kelra! Si Kelra na naman! Wow! Circling babagsak! Eagle! At ngayon si Chakno na lang ang natitira. Hindi na nila aantayin na mabuhay yung Lord kasi meron sila mga minions sa itaas. Clear ng mabilis. Pwedeng sumalubog dito. Pop lang yung imo mula kay Chakno. Matagal yung death timer. Eto Max ang natitirang buhay rito sa mga sa barangay. At ang Echo ay susugod Full na barrage! muli. Pero nandun yung attempt ni Eto Max pero hindi sapat dahil ang Echo ang makakakuha ng unang laban na ito. This winning moment is brought to you by